Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan, it's all about our defense, no? Yung National Defense, our AFP, at isama na rin natin ang Philippine Coast Guard, no? At ang China, kasi meron po silang latest na sinabi. So, iwas muna po tayo dyan sa mga usapin nila dyan sa kanilang mga kaparehan, no? Dyan sa comfy pants na yan. Ito muna ang ibalita natin sa inyo para at least hindi naman kayo saturated sa pag-uumpugan ng magkabilang grupo kung sino man sila. So, bago po tayo magsimula, i-flex lang po natin yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page. At shout out at pasasalamat sa lahat ng ating channel members, sa mga regular sa ating video premieres at mga nagre-replay ng ating videos. Maraming salamat po and may God bless you all. So unahin po muna natin itong balita tungkol dito sa South Korea kasi ito meron po itong kinalaman sa ating depensa, no? Sa GMA News Online. SOCOR firms eyes submarine exports to Canada, Philippines, Poland. Oh. Bakit ko sinama? Mukhang balak po nilang mag-export ng submarine sa ating bansa. 3 bansa yung binanggit. So, isa tayo doon. So, napaka-importante nito, no? Talagang pinagtutuunan po tayo ng pansin ng ibang bansa. Napaka-strategic kasi ng location natin. Aside, no? Aside sa maaari nilang pakinabang kung sakali mang i-open up natin ang anumang pagninegosyo ng ating bansa dyan sa ating resources sa West Philippine Sea. Napakayaman talaga ng bansa natin eh. Ewan ko lang bakit meron tayong mga pinuno, mga politiko na hindi marunong mamuno. Yan po yan. Wala po ako masabi kasi kung may masabi ako dito baka tayo ay ano eh, no? Ito po, South Korea, Hanwha Ocean has pitched offers to build submarines to Canada, the Philippines, and Poland, a company official said on Wednesday as the country pushes to become one of the world's top 4 defense exports. So, sino ang kakompetensya nitong mga to, no? Talagang tong South Korea rin talaga. Kasi, alam nyo naman, yung kapitbahay nila, gusto rin silang ma-pace out sa balat ng lupa, di po ba? Kaya kailangan nilang talagang pag-igtingin ng kanilang defense. Biruin nyo, no? May mga kumpanya sa ibang bansa na talagang defense ang kanilang negosyo. Malaking pera po yan. Canada is studying potential builders for new submarines and has expressed interest in Hanwha Ocean among other foreign rivals. Kim Sung-min, leader of Hanwha Ocean Naval and Special Ship Overseas Marketing Team. Ayan po. We are now checking on our shoelaces at the start line before the race kicks off. Aba, talaga naman. Talagang to. Bidding po ito, bidding. No? Currently, ito po yung top 4 arm exporters. No? United States, Russia, France, and China. So siguro gustong makisali dyan itong isang kumpanya ng South Korea. Hanwha Ocean, formerly known as Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, is a leading South Korean defense contractor that has built submarines for the South Korea and Indonesian navies. Kim said Hanwha Ocean has responded this year to questions from Poland on its submarine building capabilities after registering interest in the European countries tender to build about 3 submarines. Wow, ang galing naman nito. Ito naman to sa ating bansang Pilipinas. Hanwha Ocean is also buying to sell diesel-powered submarines to the Philippines, which is looking to acquire 2 submarines over the 2,000-ton level. Yung pala di ba naiano na natin to? Yan ang gusto po ng Pangulo at ni DND Chief submarine. Di ba may nag-o-offer na, magbibid na. Ang tanong, magkano? Kim said the company have proposed supplying the Philippines with submarines with lithium-ion batteries
which allowed the subs to stay underwater much longer than those with lead-acid batteries, an advantage over French and Spanish submarines. So, ayan. So, Pangulong Bongbong, DNDG po, may nag-o-offer na po yung Socor firm na Hanwha Ocean. Dating Daewoo daw yan, no? Nagpalit lang po sila ng pangalan. Dati silang Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering. O, sige, pwede na po siguro namang yan, entertainin ninyo, no? Submarine po yan. Lithium-ion batteries. Much longer ang pag-i-stay niya daw sa tubig kaysa sa mga lead-acid. Lead na acid pa. Baterya po yun. Nakikita niyo sa mga baterya, no? Lalo na sa mga kotse yata yan. Alis po tayo dyan sa submarine ng Socor. Punta naman tayo sa bagong PCG Commandant. Diba nung last vlog natin ako nang huhula ako, mali pala ako. So ang bagong Philippine Coast Guard Commandant is si Coast Guard Admiral Ronnie Gil Latoria Gaban. Si Commandant na po, Commandant Gaban has taken the helm of the Philippine Coast Guard following the retirement of Coast Guard Admiral Artemio Abo nung kahapon o Webes sa ating bansa. Friday kasi dito mga kababayan. During the change of command ceremony at the PCG National Headquarters, Department of Transportation Secretary Bautista announced Gaban's appointment by President Marcos Jr. Ito po ang sabi ni Mr. Bautista. My belief that Admiral Ronnie Gaban will do the same as anchored on his record of shifting to the white hole approach while securing our maritime borders and his introduction of female radio operators called Angels of the Sea. Aba, maganda pala ang kanyang mga programa sa PCG, mostly sa mga kababaihang mga Coast Guard, which is very good, no? Walang discrimination. Equal opportunity. Yan. During the ceremony, Gaban took his oath before Bautista and received the rank of Admiral from Vice Admiral. Marcos chose Gaban among 5 recommended candidates when Abo's retirement was announced after over, tagal naman pala nito, 35 years of service. Wow! Prior to his appointment, Commandant Gaban, commandant na po served as the PCG's Deputy Commander for Administration. His accomplishments includes the training and capacity building of Angels of the Sea, yung pong mga kababaihan ng mga female radio operators. Kung maalala nyo, yung yung dalawang babae na nagre-radio communication dun sa Chinese Coast Guard, yun, siguro yun, siya ang nag-implement niya. Galing naman. Female PCG personnel working as radio operators on board PCG vessels in the West Philippine Sea to diffuse tension during sea conflict. Ayun po yun, naalala ko, dalawa yun. Si Commandant Gaban ay graduate po ng PMA Maalab Class of 1993. Wow! Ang tagal mo na, sir. Ba't di ka pa mag-retire? 30 years in service ka na. Malapit-lapit na yan. Baka next year yung magre-retire. Kung si Commandant Abo nga, 35 Baka ito rin. Baka antayin niya rin mag-35 siya until matapos si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Ito. Ngayon, nung naitalaga po siya, siguro during his speech dun sa kanyang ceremony, ito po sa Inquirer.net. New PCG chief vows Philippines will not lose even single centimeter of territory. Abay, dinaigbo pa ang Pangulong Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos, sabi niya, I will not let any square inch. Ito naman, centimeter. Ganun lang yon. Baka yung centimeter niya, part ng square inch. Correct me if I'm wrong. Ano ba ang area ng square, di ba? Length times width lang naman yan. Ito, centimeter. Tuldok lang. Baka gahibla lang ng buhok yun. Mas pala to, mas magaling pala si Gaban. Dapat ikaw naging presidente. Joke lang baka magalit kayo inaasar ko lang po si Commandant Gaban kayo naman. Pero talagang panindigan mo to centimeter The Philippine Coast Guard will do its best to make sure that the country will not lose
even a centimeter of its territory. Yan po ang sabi ni Admiral Ronnie Gil Gaban. Quote, "We will not allow the Coast Guard to be part of any activity that will cause our country to lose even a centimeter of our territory." Correct. I will remain steadfast in promoting our country's maritime interests, particularly of our country's sovereignty and sovereign rights, as well as in supporting the livelihood of our fisher folks and other users of our sea. Correct. Ang galing mo po. Ang galing mo po, sir. So, saludo po sa inyo, no? Gawin nyo po yan. Kayo na po ang bagong magtitimon sa ating PCG. Sana walang isang single centimeter na mawala sa atin. Believe ako diyan, believe ako. Good job, good job. Eto pa po. Sa balita po ng Philippine News Agency, latest lang po ito, no? Meron pong sinabi, no? Nag-warning po ang ating Secretary ng Department of National Defense. Bakit siya nagwa-warning? Dahil po dito, Teodoro warns defense military personnel on using AI, artificial intelligence photo generators. Ayan, bawal daw po. Nagwa-warning siya sa mga defense personnel, military personnel. Ito po. The DND has warned defense and military personnel from using so-called artificial intelligence photo or image generators, citing their inherent security risk. Kasi po, hindi nyo po alam kung ano ang nangyayari dyan sa background niyan habang gine-generate niya ang inyong gustong gawin. Halimbawa, gusto nyo pagandahin itsura nyo, gusto nyo kamukha nyo yung mga famous beautiful men and beautiful ladies or women. Kaso, during the application, hindi nyo po alam yung Trojan horse, yung code sa likod ng generators na yan. Numala nyo, ina-atake na pala yung internet address nyo, na-hack na kayo, nakapasok na dun sa server na ginagamitan nyo yan, no? Patay. Mahirap po, lalo na kung nagtatrabaho kayo sa defense. Ay, nako. Gustong-gusto po ng mga hacker yan, nako. Yung mga confidential information, Hindi confidential fund, Akala nyo, mga top secret info, makikita nila, ay tuwang-tuwa ang mga yan, sabay benta na sa kalaban. Malay nyo, ibibenta sa Chekwa, di ba? Quote, "The online trending digital application that uses AI, which requires its user to submit at least 10 photos to generate an enhanced portrait, poses significant privacy and security risk." Correct. Pati kayo. Baka gamitin nila yung mukha ninyo na original na sinasubmit ninyo. Tapos, ayun na, ibebenta na yung mukha nyo sa dark web. Yung mga, sorry naman yung mga sexual predator, nasa dark web yung mga yan. Makikita nyo na lang mukha nyo. Diba yung papanood ko sa Idol Rapid Tulpo nyo? Na-scam siya. Kasi akala niya, yung nililigawan niya, yun na nga yung napakagandang modelo. Totoo namang may magandang modelo. Hindi pala. Yung mukha niya napunta sa dark web. Kinuha ngayon ng scammer, tapos nang hut-hut dun sa lalaki ng milyon-milyon. Sino na biktima? Di siya. Dito, hindi lang kayo ang mabibiktima nito ng privacy, kundi security risk doon sa ginagamitan nyo kung saan kayo naka-hook up. Yan. Okay? So, ingat-ingat kayo, lalo na ang mga kabataan, no? At ang mga kababaihan, ingat-ingat po kayo. Kasi kayo ang mostly mga target niyan. Mahal na yung mga bata, yung mga child predator. Hate na hate ko yun. Kung pwedeng yung sinasabi nila sa Senado na heads must roll, ay nako. Hindi na yun yan. After na masintensya na ewan ko, nakakaasar yung mga ganyan, nakakagalit, nakaka-high blood, di ba, Aicha? Handa-handa mo na yung meds natin dyan, yung swero. Ito pa po. It added that this application compiles users' data and creates a digital person that mimics, o gayahin daw, yung word na mimic is gayahin, how a real individual speaks and moves. Meron nga po yan. Nung unang
Kasi itong AI na to, ang history niyan dati, hindi pinapansin. Hindi pinapansin. Tapos nung medyo umaano na siya, iniimbestigahan na yan, yung security features niyan. Tapos nung nag-full blown na siya, na sumikat na, binalita po dito yan. Talagang yung boses ng presidente dito, gayang-gaya. Yung boses ng personalities, mga artista, mga famous, mga influencers, gayang-gaya. It can be used to scam you, gawang ka ng mga kung ano-anong mga anomalya. Mahirap po. Manood na lang kayo dyan sa YouTube. Dami dyan, nakikita ko. How to ganito, how to, hindi ko po ginagawa. No? Saka, ano na ako dyan? Sawa na ako. Another mind bending na naman yan na pag-iisip. Even though na computer programmer ako. Pero, nalilesen na yung ano ko. yung ano ko dyan. No? While harmless and even amusing on the surface, correct. Chodoro noted that these AI-powered applications can be maliciously used to create fake profiles that can lead to identity theft, correct. Social engineering, phishing attacks, yung phishing, yung phishing, hindi yung pangingisda. Ang hirap na i-explain phishing, yan. And other malicious, o yun na lang, malicious or phishing activities, ayan. Quote, eto pa sabi niya, all DND and AFP personnels are directed to refrain daw, from using AI photo generator applications and practice vigilance in sharing information online. Ensure that your actions are aligned to the department values and are in adherence to existing policies. Yan, nag-warning po. Ha? Binigyan na kayo ng warning. Pinaalalahanan na kayo. Ha? Warning, refrain, and practice vigilance in sharing information. Huwag basta-basta maniniwala. Huwag makuha sa mga sweet talkies. Tulad ni talkies. Iba naman po yun. Yung sweet talkies, yung parang nililigawan kayo, pinupuri kayo, kinukuha ang kalooban ninyo. Huwag kayong magpa-sweet talk. Gamitin ito. Yan. Saka makamarites kayo. Pero yung pagmamarites ninyo, huwag din kayong magpa-sweet talkies. Kundi panoorin nyo si Simple Talkies Vlog. Di ba? Ngayon, dito, hindi sinabi ng DND chief kung ano ang magiging kaparusahan ninyo pag nahuli kayo. Pag hindi nyo sinunod ito, kayong nandyan sa mga military personnel. Everybody. All DND and AFP personnel are directed to refrain and to practice vigilance. Ayan. Pag kayo nahuli, lalo na pag ano lang naman kayo, hindi kayo yung uniform personnel, baka kayo ay chupi. Layas, ganyan. Baka makulong pa kayo pag naimbestigahan kayo. So, heed the warning. Dinggin nyo po yung warning ng ating DND because it is for the security not only for yourself but the entire country. Lalo na ngayong laganap ang hacking sa ating bansa. Lahat nahahack, no? Buti sana kung nahack kayo in good faith, hindi, no? Kaya sabi ko nga sa inyo, merong ethical hacking, merong unethical hacking. So, kung yung nag-hack sa inyo bad, very bad, wala. Patay. Problema na, stress pa. Dagdag pa sa stress. No? Next, eto naman. After ni DND Chief, punta naman tayo dito kay AFP Chief, Romeo Browner Jr. Diba? Sabi ko sa inyo, all about defense tayo, PCG. No? Kasi para mabigyan po natin ng pansin, hindi lang tayo nakatuon doon sa issue ng pinag-aawayan ng dalawang mga grupo na confidential fund, audit ng COA. No? Nakakaumay po yun Ibalita naman natin sa inyo yung nangyayari, lalong-lalo na dyan sa West Philippine Sea, no? O kaya sa ating bansa. Kasi parang dinadivert po usapan Puro na lang pag-o-audit ng pera. No? Audit kayo, sige, mag-audit kayo. Bahala kayo dyan. Basta dito kami sa focus ng defense. Mahalaga din ito. Kasi kung wala tayong defense, sa kaka-audit nyo, hindi nyo pa alam, nandyan na pala yung naagaw na yung mga lupa ninyo. Naagaw na mga jowa ninyo. Joke lang. Okay. Muna tayo dito.
Sa Inquirer, AFP chip deems dark web leak outdated, no threat to PH security. O, ayan po ang sabi nila. AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. said military information reportedly leaked on the dark web are old files from a cyber attack in 2021. This is 2 years ago, di ba? Tama ba? Pero binalita lang po yan no October 19. No? Pinapaalalahanan lang ni AFP Chief Browner Jr. na yun daw pong nandun sa dark web na inilik ng mga hackers o whoever they are old files since 2021 pa yun. No? In a media forum Thursday, Browner also clarified that files do not contain details that will be sensitive to the country's security. Quote, "We investigated this right away and we find out that these are old files." O, buti naman. We have a hacking before. I think about 2 years ago, and some of the files, not really the sensitive files, are still circulating in the dark web. Ayun nga po, paninira yan. Disinformation. So, ito yung dinakita ng ating mga ibang kasamahan na vlogger. Bakit hindi nyo ito, ibalita din naman, no? Depensa natin ito. Sensitive information ito. Tama, mali. Diba? So far, we were able to ward off attacks because we have established our cyber defense. Ayun naman pala eh. Bakit hindi kayo yung sa DICT? Bakit hindi kayo mag-take ng lead dito sa military? Ano yung topology yung gamit nila? Pero, alam nyo naman, military yan. CONPI. Natatapik pa rin nasisegue pa rin natin yung CONPI, di ba? Confidential, top secret. It is only the approval of the Defense Department kung papayag na i-share yung kung ano man yung structure ng kanilang defense. Yung parang ipapattern mo lang naman, di ba? Pero I doubt it. Military yan eh. Iba yan. Ibahin nyo yan sa civilian in nature. Kaya ikaw DICT, no? Pag-aralan nyo maigi, i-fortify nyo yung inyong mga security, ang inyong firewall, o humanap kayo ng matinding antiviruses. Putik laki-laki ng nyo, laki-laki ng mga sahod ninyo, ganyan lang. Di po ba? Laki-laki ng budget nyo, ganyan lang. We're hoping that we could sustain that. The hackers are always looking for loopholes. Correct, hindi po titigil at titigil yan. No? Kaya mabuti naman, no? At kahit papaano AFP chip matindi ang inyong cyber defense. Akala nyo yun lang mga depensa ng physical. Hindi, cyber na, nagkalat na. Tindi ng mga yan. Eto pa, dagdag pa natin ito. Sa Manila Bulletin, AFP eyes recruitment of more IT information technology experts to boost, para daw palakasin, Philippine cyber defense. The AFP will be creating a new military command composed of experts in the information technology amid the series of cyber attacks that hit government agencies. AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. said the Cybersecurity Command, which he envisions will be composed of our individuals whom he described as intelligent and very skillful in the cyber domain. Correct! Ang daming magagaling na Pinoy, ang daming mga expert. Naalala nyo, isa nga dyan na sikat noon, nakaimbento ng love virus. Yung mga nakaabot niyan, alam na alam nyo yan. Yung mga naapektuhan yan, alam na alam nyo yan. Kasi kinagat nyo yung I love you email niya. Ulitin ko di ako naapektuhan niya. Kasi ang gamit ko, DOS This operating system. Galing pa sa floppy disk. Wala pa akong hard drive noon na Windows no? Pero wag kayo. Nung unang lumabas ang Windows sa Pilipinas, no? That was 1995. Sa Makati, yung kabrad ko sa org namin, punta kami kasi ComEng siya ComSci ako. Ay nga, tol, tayo doon. May libre daw, may parapol. Bibigyan tayo ng bagong raffle ng Windows OS. Yung Windows. Sign up kami, raffle. Nang siopaw, isa ako sa mga nabunot. Ang problema ko,
Ala naman akong hard drive para i-install yun. Ang gamit ko DOS eh. Kasi nag-shift na yung Microsoft from this operating system to Windows. Eh pareho lang naman ang company. Kasi sabi ko, Brad, sa'yo na lang yan. Wala akong hard drive eh. Windows 95 po, ang ganda. What you see is what you get. The WYSIWYG. Di ba? Tapos mouse driven pa. Galing, ganda. Sabi ko, galing oh. Ipinoprogram lang natin dati yan ah. Oo nga, ngayon, wala na. What you see is what you get. Ito pa. Sabi ni AFP Chief Browner, we will try to recruit more IT personnel, especially the young people. Naku, hindi na pala tayo pwede dyan. Pangyang lang pala. Who want to serve their country and join the AFP. We are opening up our doors to these individuals who are highly skilled in terms of cyber. And, we are relaxing some of the requirements. Oh, di ba? Malamang ang makukuha dito, yung mga eskwelahan na, alam niyo na. Sana naman may makukuha kayong from Adamson University dyan, no? Mga Adamson yan, na mga IT grads. Apply kayo dito. Kay talunin natin yung taga dyan sa may, sa may, yung nandun, yung mga pumapana sa atin. The Green Archers. Di ba nasa UAAP kami? Adamson U, Falcons. Talunin din natin yung nandun sa Espanya. Saka yung nandun sa Katipunan, yung katabi ni nung mga scholar ng bayan, si Eagles. Sabi diyan yang yang. Paano naman po kami, AFP Chief? Ang tanong dito, sila ba'y will undergo military training? Mga walang ROTC yan. Di ba? Hindi nag-sign up, wala ng ROTC. Kailan natanggal ang ROTC? 2001. Ano ba, magle-left, right ba sila? Pa-red dress? Tingin sa kaliwa na. Tingin sa kanan na. Ewan ko. Pero sabi niya, we are relaxing some of the requirements. Ayan. Ito maganda. Sabi niya, for instance, he said, the physical and medical examinations, which are strictly being implemented in the recruitment of soldiers, will be relaxed a bit for those applying in the military as cyber warriors. The practice of observing relaxed requirements rules for IT experts, according to Browner, is a commonplace in various military forces around the world. Because there is that general realization that this new breed of warriors do not necessarily have to be muscled. Oy, nako. Naman, patpatin din naman ako. And strong. What we need are individuals who are, intelligent, very skillful in the cyber domain. Meaning, ibig sabihin nito, sa akin lang pong opinion, akin lang po to ha, General Browner, akin din lang po to. Pwede na rin po yung mga disabled, physically disabled. Pero, mga pasensya naman ha, mga nerdy. Adami akong kwento mga kababayan. Nako, baka ang vlog natin aabot ng 10 oras. Akala nyo mga nerdy, hindi magaganda jowa. Diyan kayo nagkakamali. No, kami noon, no? Mga kami noon. Wala kaming natupag kundi mag-computer na mamaya malalaman na lang, uy, Wag natin buhatin ang ating bangko. Wag na. Wag ganon. Walang ganon, Dabarkads. Wag ganon. Wag kayong judgmental. Pwede po dito sa aking opinion. Yung, sabi niya, hindi naman muscle strong kasi hindi naman yan lalaban. Hahawak ng baril eh. Ano hawak niyan? Keyboard. Ano mata niyan? 4 ang mata niyan. Connected na desktop. Nakikita niyo yung mga, kung kayo may setup na ganon. Ganon lang yan. Yung mga napapanood nyo sa TV, di ba? Panoorin nyo yung Transformer, yung unang-una. Di ba? Yung mga IT expert doon, mga patpatin, hindi naliligo. Pasensya naman kasi nga, na totoo lang, pag kayo naupo dyan, may project kayo sa computer,
Kami nga nung kasama ko sa bahay, sabi, uy, maligo ka na, nangangamoy ka. Teka, kasi pag nandun ka na sa flow ng pagpo-program, nandun na yung thoughts mo, yung algorithm mo, nakuha mo na. Ay, wala nang tayuan yan. Psst, bili mo akong ano doon. Luto ka ng ramen. Pag kaming dalawa, sabi, o ikaw muna dyan, Toki. Sige, ano bang, ano mo? Anong module ka na? Ito, banat yan. Tapos, o ikaw naman, ito, iidlip lang ako. Shower lang ako, 2 araw na ako walang ligo. Amoy ka na dyan. Hindi na uubra tawas sa'yo eh. Combination of Rexona at tawas na yan. Kung walang jowa, walang jowa, abala lang yan, papasundo lang yan. Kung may jowa man, kunin mo pa yung flip phone mo nun eh. Hindi ako makakapunta, busy ako, may overnight. Yung mga ganun. Di mo ba? O, ganun lang. Sana, maintindihan naman ng mga jowa no? Maintindihin ng ang mga eh. No? Ewan ko sa inyo, baka kayo yung mga. Wala po akong plural term sa mga ganyan. Kundi singular lang. Single eh. Kayo plurals. Ako singular with S sa dulo. O, eto po. Ay, naku, na-segue tayo, napahaba tayo. Pinatatawa ko lang kayo para hindi kayo mabore. Kasi may dalawa pa tayong balita dito. As of now, we have islands, packets of security units. For instance, the Army defending the Army network, in the Air Force, in the Navy, as well as the other smaller units like Area Command. What we need is to integrate all of these efforts because when a cyber attack happens, it does not just focus on one unit, but it's in the entire network that we would like to protect. Tama yan. The Cyber Command will not have that physical territory, but it will have the whole archipelago, the whole Philippines as its territory because it will defend the cyber networks of the armed forces of the Philippines. Correct! I would like to emphasize that what this Cyber Command will protect will be the networks ng AFP and not the entire country. Correct! Yung network. Yung buong mga data server, no, na nandyan. We will not be adding more soldiers with respect. No, they will not handle firearms, no. What we say that we are going to hire cyber warriors, mga kung gusto mo hacking to hacking, ganon, parang uy, may pumapasok na threat, blah, ganon. Initiate this command. Oh, may macro na ako diyan, may ganitong layers of antivirus na ako, protection, ganon, no. Kung pwede nga to the maximum level of security, di po ba? Kumbaga sa bunker, ang ilalim mo is 50 feet. Yung hindi naaabot yung incendiary bombs na hanapin ka pa. Hindi naaabot eh, di ba? Oh. It's not on top of the usual recruitment. So in other words, instead of recruiting soldiers for infantry battalions, for instance, this time, we will recruit cyber warriors. O, naintindihan na po namin. Cyber warriors, hindi sila daraan sa mga physical activities or rigorous training like the ones applying for a soldier. Cyber warrior. Yun, naintindihan na po namin. Yan. Kaya kayo po, no? Kung talagang, ano kayo, yung passion ninyo is cyber security, apply po kayo dyan, no? Magtanong na po kayo. Get in line na, no? So, tanongin naman kung anong benefits ko. Anong benefits ko, Browner? Ano, hindi mo sinabi ko ano benefits. O, meron ba dyan liberte? May libre bang, alam mo na, di ba? May libre bang biyahe sa Pag-asa Island? O di kaya sa Gapo. Magli-liberty sa Gapo. O di kaya dyan sa lugar dyan, no, yung katabi ng ano ba yun? Alam nyo na, yung dyan, basta alam nyo na yun. Hindi ko na sasabihin. Makamayari tayo. Ano po ang benefit package? Para makapag-entice kayo. O, saka linawin nyo. They are not applying to be a soldier in a battle, like a physical battle, but they are applying to be a cyber warrior, battling, no, and protecting our cyber network, cyber security. Yan yun.
Kaya pwede nga dyan, sinasabi ko sa inyo, yung mga handicap, no? Pero ito, tibay nito, mga nerdy sa computer. Pasensya naman po sa term, ha? Ako computer programmer din naman ako. Di mo ba? Ito po. GMA News Online. Alis tayo dyan sa Cyber Warriors, no? Ang daming chicks yung pasensya naman po. Ito po. Wala po silang panahon sa chicks. Kasi nga, ang chicks nila, yung computer. Magagawa na sila ng AI. Philippines sees no current future engagement with Taiwan. Ayan po yung gustong sakupin daw po ng China. The Philippines has no military engagement with Taiwan and it does not see future engagement with the democratically governed island, Manila's Armed Forces Chief Browner told foreign correspondent on Thursday. The Philippines sees risk of conflict over Taiwan as a major concern amid geopolitical rivalry between China and the United States. The military is ready for any eventuality, though it has not monitored reports of any intended attacks on Taiwan in particular. Okay. The Philippine military has put up a naval detachment in the country's northernmost part of islands of Mobilos. Okay. Maganda ito. No? So wala po silang nakikitang future engagement, no, military drills o whatever diyan po sa bansang Taiwan kasi very fragile po 'yan. No? Bayaan niyo na yung alam niyo na yung dalawang bansang mag-umpugan diyan. Hindi natin problema yung Taiwan. Problema natin ay ang ating West Philippine Sea. Major problem 'yon. Di po ba? Pero hindi ko naman sinasabing wala tayong problema sa Taiwan. Kasi paano yung pag nangyari yung sinasabi nga nila na, alam nyo na, nisakop, anong implications niyan sa atin? Kaya dapat maghanda rin tayo. Okay? Pero ang pinaka-major problem natin, na dapat pagtuunan ng pansin, ay ayang West Philippine Sea. Security, defense, and the livelihood of our fellow kababayang mangingisda. Kabuhayan po nila yan. No? Diyan sila nabubuhay, hindi sila humihingi ng tulong sa gobyerno in terms of their livelihood. Uulitin ko, tulad po nung nangyari doon sa mga nasagasaan ng mangingisda diyan sa Agno, Pangasinan. Sabi lang nila, ibalik nyo lang yung bangka namin. Kasi yan po ang aming pangkabuhayan. Hindi nila sinabing, palitan nyo yung bangka namin, tulungan nyo kami dahil wala kaming makakain. Hindi. Yan, ganyan sana, hindi tulad nung iba na ganun na ng ganun, ayuda ng ayuda. Pero ang yayaman naman pala, di ba? Napaka-ampere talaga. Ito po, GMA News Online, this is the last article. Ito, nagsalita na yung best friend ni yung kalabaw ni Lobin, no? Ito po. Maniniwala ba kayo dito? Sasabihin nila, ha? Ayun lang pahabol ko. China says nuclear weapons only intended for self-defense. Ayun, pang self-defense naman pala. Bakit sinasabi ni Pangulong Duterte, babagsak sa atin? Kaya, iwanan na natin yung West Philippine Sea. Ako din po, isa ako sa naniwala doon. Hindi ko na pinakaya. Sa bagay, hindi pa naman ako political vlogger, no? Kaya, ganun lang ako kay Duterte. Kasi ayoko naman din laglagan tayo ng nuclear bomb. Yung pala, pang self-defense lang. Pero si Duterte gusto ibagsak na sa atin. Ako, ano ba naman yun? Kaya yun, ano nangyari dun sa atin sa West Philippine Sea? Lalo tayong naburyong. Ay, nako, nagoyo pala tayo ng show. Pang self-defense lang pala di ba? Beijing on Friday stressed its nuclear program was only intended for self-defense, insisting nations had nothing to fear as long as they did not threaten China with attack. Tingnan nyo. So ngayon, yung mga ganyan, yung mga sabi lang provocation, mga ganito, yung pangaharang nila, yan na sinabi niya, as long as China will not be attacked. Diba? Kung hindi nila atakihin ng China, walang mangyayaring gera. Kung hindi aatake ang China, walang mangyaring gera. Ayun po yung aking opinion. Hindi ko po sinasabing ano yun. Aking pong opinion. Ayun po yung aking nakikita dito. Siyempre, kung inatake ka, di magdepensa ka na. From defense to offense ka na. Yun yung mangyayari. Kaso wala nang umaatake sa kanya Siya ang umaatake. Kaso yung atake niya, provocation lang.
Nag-aantay sila ang atakihin, yung tulad nung sa Coast Guard, di ba? Hinarang yung Coast Guard natin. Kung binunggo natin yun, o tayo ang instigator, tayo ang perpetrator, doon sila mag-active. Ay, binunggo nyo kami, ganun, bla 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 bla. Maghahagis na yan ng bala-bala. Yun. Pero tayo, palaman tayong bala, malamang yan, pag naganyan, investigasyon muna yan. Hindi ka agad-agad magliliparan ng mga rockets dyan. Hindi ganun kagago rin ng China na sisiraan niyang kanyang ekonomiya at bansa dahil lang sa gera. Di ba nga sabi nila, ang ganda daw ng ekonomiya nila. Maganda naman pala, bakit ka papasok sa gera? Tanga ka. Di ba? Parang ibinild mo ng matagal na panahon ng iyong ekonomiya, ang paglago ng iyong bansa, tapos sa isang ganun lang, pwede namang pag-usapan yan, imbestigahan kung sino talagang nagkamali, magbabato ka na kaagad ng bala, ng mga rockets. Tanga ka. Hindi ka sensible na tao, hindi ka yung malawak ang iyong pangunawa, tulad nung iba dyan. No? Ito po sabi, Washington said this week that China's nuclear arsenal was developing much faster than US projections have previously anticipated, and Beijing is likely to have, more than 1,000 operational nuclear warheads by 2030. 7 taon na lang. Baka magkaroon na daw sila, projection lang to, more than 1,000 nuclear warheads. Operational yun. Tayo. Bakit tayo ayaw payagan? Magkaroon ng mga nuclear facility just for our energy. Baka kung makapag-develop din tayo ng ganyan. For our defense. Diba? Kung sila meron bakit tayo wala? Bakit tayo wala? Diba? Yun lang sa aking opinion. Pwede pala sa kanila. Bakit tayo ayaw? Kasi alam mo sa mga dahilan dyan, hindi naman responsable ang mga Pilipino. Mamaya atakehin ng mga insurgents, ganyan. Very yan, baka mangyari tayong tulad sa Chernobyl. Diba yung sa Chernobyl, kayo na lang pong mag-research. Alam ko siguro, alam nyo na yan, yung iba sa inyo, kung ano yung nangyari sa bansa nyo, yung Chernobyl accident. Papanood din yan sa Transformer movie. Naging tahanan ng mga ano ba sila? Yung Autobots. Saka yung silang Megatron, yung kalaban ng Autobots to. Di ba? Yung kalaban nila nila Prime, sila Megatron, yung kakampi niya doon nakatira sa Chernobyl. Kasi nga lakas ng radiation. Pil na pil niya. Pagkain niya yung radiation. Hayop na yan. As about the claim, China's foreign ministry expressed its firm opposition to the US report. Kinokontra daw ng US Foreign Ministry yung sinabi ng Amerika. China firmly pursues a nuclear strategy of self-defense. We have always kept our nuclear forces at the minimum level required for national security and have no intention to engage in a nuclear arms race with any country. Wala naman sinasabing masama. Sinasabi lang projection. Ang sinasabi, dadami ang inyong operational nuclear warheads. Hindi naman sinasabing kinokontra kayo. Binabalita lang because of the fast pace ng pag-develop nyo ng mga nuclear arsenal. So what's the problem with that? Hindi naman sinabing gagamitin nyo na. Bakit kayo defensive? Tanga talaga umintindi tong mga to, no? Di ba? Ito pa sabi niya, no country will be threatened by China's nuclear weapon as long as it does not use or threaten to use nuclear weapons against us. Tandaan nyo, Tandaan nyo. Babasahin ulit natin, No country will be threatened by China's nuclear weapons as long as it does not use or threaten to use nuclear weapons against China. Ayun yung sabi ni Mao Ning, yung kanilang ministry spokesperson. Ulitin ko, yung Mao Ning, totoo niya pong pangalan yun, Hindi po yung mga tulad ng ibang sinasabi nilang mga Mau dyan. Mao Ning talagang pangalan niya. Hindi pala nila gagamitin ang nuclear weapons nila as long as they were not any country that will use a nuclear weapon sa kanila. Maliwanag. As long it does not use or threaten to use nuclear weapons against us. Ano yung sinasabi ni Pangulong Duterte dati? Nalalaglagan lang tayo ng nuclear bomb. Wala naman tayong nuclear bomb. Wala tayong pang-threat sa kanila. Di ba? Yun. Kumbaga, sa akin lang
Walang magagalit. Alam ko, pag natatapik ko dito ang Dutertes, maraming galit sa akin. Kung baga, isang naratiba. Nabi yan ni Duterte. Kayong mga fake DDS, ha? Huwag niyo akong lokohin dahil ako, naging supporter kami noon ni Duterte, all the way yan. Noong 2016. Nandyan na kami kay Duterte, namin siya, kinampanya, whatever. Dinipensahan namin siya sa mga manluloko noon ng mga dilaw. Pati mga influencer vlogger na niloloko si Duterte noon. Dinipensahan namin siya, pero ito, lumabas ang katotohanan sinabi ng China dito. Foreign Ministry nila, October 20 report ito sa GMA News Online. No country will be threatened by China. Nuclear weapons. Wala. Unless they were not threatened or used against them. Anong pang gagamit nating nuclear weapons sa kanila? Wala. Di po ba? So yan. Pang self-defense lang daw po yung kanilang nuclear weapons. O ano nangyari? Dahil doon, hindi pinatupad yung arbitral ruling because hahagisan lang tayo ng nuclear bomb. Ayun, we'll bomb out doon sa West Philippine Sea. We bomb out. Diba? Yan yun na. Lupa lang niya. Ano ka? Kabuhayan namin yan. Teritorya namin yan. Laki ng resources dyan. Sa atin yan. Bakit nyo ipamimigay sa kanila? Sinong nabahagang buntot? Pasensya naman ha. Pasensya naman. Maliwanag na sinabi ng China. No country will be threatened by China with the use of nuclear weapons. Unless otherwise, it will be used against them. Yun na lang madaling salita. Pero yun ang ginamit na naratiba. Isa sa mga naratiba para iwanan natin yung West Philippine Sea, huwag natin pag-usapan. Tama, mali. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.